Sa kauna-unahang pagkakataon nga po ay dinepensahan nitong big time promoter na si Bob Arum ang pag-amin nitong si Naoya Inoue na ito ay gumagamit ng pain reliever. At ayon pa dito kay Bob Arum na wala naman daw itong nakikitang mali sa ginagawa ni Inoue dahil ayon pa sa nasabing big time veteran promoter, ang lahat ng ginagawa daw ni Inoue ay merong prescription ng kanyang doktor. Kumbaga, ang binibigyan din dito ni Bob Arum ay walang kinalaman dito si Naoya Inoue dahil ang lahat ng itinuturok dito ay merong clearance mula sa kanyang mga doktor. Kung maalala po ay ganito rin ang lingwahe nitong si Bob Arum noong nagpositibo sa ipinagbabawal na kemikal ang kanyang alaga na si Oscar Valdez, na kung saan ay ayon pa kay Bob Arum noon ay wala naman daw problema kung ito man si Valdez ay magpositibo dahil ito naman daw ay inosente at ang lahat ng ito daw ay prescription lamang ng kanyang doktor. Ganun pa man ang ganitong alibay po or ganitong kababaw na uri ng palusot ay hindi po uubra dito kay Floyd Mayweather sa oras na maikasa sa taong 2025 ang laban nitong si Inoue kontra sa alaga ni Floyd Mayweather na si Tank Davis. Kumbaga ay literal po napatay ang karir nitong si Inoue sa oras na ito ay magpositibo sa Amerika. Sa kugnay pa rin na balita ay tila wala na nga pong pakialam itong ating kababayang si Marlon Tapales sa mga Filipino boxing fans na kung saan ay nabigyan ito ng 2% chances kontra sa hapon na si Inoue. Kung tutusin po sa oras na umapak sa ring itong si Tapales kontra kay Inoue ay otomatikong panalo na po ang ating kababayan dahil mag-uwi po ng halagang $2 million etong si Tapales, manalo man o matalo kontra Inoue.